Ang bilis lumaki ng mga tanim ni Mama at ni Papa na pechay, parang kailan lang ang liliit pa nito pero ngayon pwede na kaagad siyang i-harvest. Nakasikat na ang araw pag-aakyat namin ng bundok ngayong umaga. Bigla kasi ako nakatanggap ng text galing sa nagtitinda sa palengke, gustong umorder ng 20 tali na pechay. Parang kailan lang ang liliit pa talaga ng mga to, ang bilis nilang magsilakihan. Eto pa lang pala ang pinakaunang harvest nila Mama ng pechay ngayong taon. Tuwing tag-ulan lang din kami nakakatanim ng pechay dito sa taas ng bundok. Dahon lang pala ng buli ang ginagamit namin na pantali dito. Sa sitaw lang kami gumagamit ng goma pantali, pero dito sa pechay ang ginagamit namin ay dahon ng buli. Alam nyo ba na tuwing tag-ulan ay tuwang-tuwa kami tuwing nagtatanim kami ng pechay? Kasi naman ang mahal ng isang tali, 25 pesos, minsan pa nga may 30 pesos ang isang tali. Tuwing nagtatanim kasi kami ng pechay, natsyempohan namin na talagang mahal ang benta. Karamihan kasi sa mga nagtatanim ng pechay dito sa lugar namin ay binabaha. Hindi kasi pwedeng mababad ang pechay sa tubig ng matagal, nalulusaw siya. Kaya talaga namang napakaswerte namin dahil dito kami sa bundok nakatira. Kaya naman yung mga kapatid ko ay talagang ang sisipag magsitanim. Bukod kasi sa mataas ang bentahan ngayon, madali rin kasi ito itanim. At saka sa loob lamang ng isang buwan, pwede mo na siya kaagad ibenta, magkakapera ka na kaagad. Tuwang-tuwa talaga kami lahat dito sa bundok kapag tag-ulan. Ang dami kasi naming pwedeng gawin dito sa taas ng bundok na pwedeng pagkakitaan. Per tali pala ang benta ni Mama pagdating sa pechay, hindi siya nagbebenta ng per kilo kasi daw lugi. Maliliit lang kasi ang mga pechay na hina-harvest namin, kaya hindi siya pwedeng ibenta ng per kilo. Dati, merong tinanim ang kapatid ko at ang lalaki ng pechay na tanim niya na yun. Ang isang puno parang isang tali na, ganun siya kalalaki. Habang busy sila Mama mag-harvest ng pechay, ang gagawin ko naman, kukunin ko yung mga dahon-dahon na natira. May pakinabang pa rin to, no? Ibibigay ko to mamaya sa may rabbit o kaya naman sa baboy, huhugasan ko lang. Hindi na kasi sinasama nila Mama yung mga unang dahon. Pero hindi naman dapat pang hinayangan kasi hindi naman masasayang yan. Makikinabang din dyan ang rabbit at baboy. Kaya maganda rin talagang mag-alaga ng hayop dito sa amin kasi marami din silang pwedeng kainin. Pagkatapos nga mag-harvest nila Mama, nilagay na to ni Papa sa may plastic. 20 tali lang ang order sa kanila pero ang nakuha daw nila ay 23 tali. Pagka-harvest daw kasi nila ng 20 tali, meron pa daw natitira na kaunti kaya sinama na rin nila. Kapag ganitong medyo mahal ang benta ng pechay at wala gaano nagde-deliver sa palengke, pinag-aagawan to pagkababa pa lang ni Mama sa palengke. Pero kapag maraming nagde-deliver sa palengke, halos hindi nila pansinin ang daladala ni Mama. Nilagay ko na rin pala sa isang plastic itong mga pinulot ko na para sa rabbit at baboy. Madumi lang siya tingnan pero lilinisin ko pa naman yan bago ko iabot mamaya sa may rabbit at baboy. Buti na lang talaga meron ako napulot dito na plastic na lagyanan. Eto palang naiwan na to na mga maliliit na puno, kukuhanin rin yan mamaya ni Mama. Eto na ang uulamin namin, lalagyan lang ng sardinas, masarap na. Bago nga kami umuwi ni Papa, dumaan muna kami dito sa may palay na pinaggapasan nila ni Mama. Tatanggalin niya daw pala itong mga dayami na nakapatong sa mga inani nila. At dahil mukhang maganda raw kasi ngayon ang araw, ibibilid daw muna nila at baka tumubo na. Ang lakas kasi ng ulan kahapon, halos buong maghapon talaga, kaya ito muna yung mga pinantakip nila. Buti na lang talaga, hindi nabasa ang mga palay. Bumaba na rin kami ni Papa pagkatapos niyang tanggalan ng mga taklob yung mga palay. Dadaanan pa rin pala namin si Mama dito na nagpipitas ng patola. Meron din daw pala kasi siyang order kaya nagpipitas siya. Palipas na talaga ang mga tanim ni Mama at sobrang liliit na rin talaga ng mga nakukuha niya. Pero kahit ganyan na daw yung mga nakukuha niya, malaki pa rin daw ang pakinabang niyan, malaking bagay pa rin. Eto pala, ang pinakamatagal na napitasan ni Mama, itong tanim niya na to na patola. Yung mga pipino, sitaw at mga kalabasa na kasabay nito talagang nagsindatuyot na. Kaya gustong gusto to itanim ni Mama kasi matagal ang buhay. Umuwi na rin pala kami nito pagkatapos magpitas ni Mama ng patola. Si Papa na ang nagbuhat ng patola kasi medyo mabigat yun. Dumaan pala muna ako dito sa may sapa bago ko umuwi ng bahay. Huhugasan ko rin kasi muna tong mga daladala ko na pagkain ng rabbit at baboy. Palagi na kami ngayon mag-harvest ng pechay kaya mananawa na naman ngayon ng rabbit at baboy kumain nito. Minsan pala pinapakain rin namin to sa pabo tsaka sa manok. Tinatadtad lang namin tapos hinahaluan namin ng feeds o kaya naman ay dara. Pagkatapos ko pala siyang hugasan dito, binalot ko na lang ulit sa plastic at pagkatapos umuwi na rin ako. At pagkarating ko naman dito sa may bahay, hinuhugasan naman ni Papa yung i-deliver mamaya sa palengke. Puro kasi siya putik kanina kaya hinugasan ni Papa para naman malinis tingnan. Pagkatapos hugasan ni Papa, idiniretso niya na rin ilagay sa tricycle at i-deliver na mamaya. Tatapusin lang din palang balatan ni Mama itong mga patola bago nila ipunta sa palengke. Hihiwain rin pala ni Mama yan bago niya i-deliver mamaya. See yun lang. Thank you for watching!